Nako, welcome back mga Discovery Nighties. Sama-sama muli tayo sa isang kwelang kwentuhan dito sa inyong paboritong late night tambayan. Ito ang Discovery Night. Magandang gabi, umaga o hapon sa mang dako kayo ng mundo nanonood. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtutok every week, every Friday, 11 p.m. So, pagkatapos ng warm-up na tawanan na galing sa inyo, diretso na tayo sa masayang kwentuhan. Ang bisita natin ngayon ay isang aktres na mahigit 3 dekada na nating napapanood sa telebisyon. Unang nakilala bilang isang primera kontrabida. Pero sa kalaunan ay naging isang talk show host. Hurado at ngayon ay isa na ring mompreneur. Ako, mga mami dyan na nanonood. Whether kayo'y may asawa o single parent, nako maganda makakuha tayo ng mga tips sa paghanap buhay. At pag-uusapan din natin papang achievements niya sa buhay. Mga Repa, mga Rema, please welcome Gladys Reyes. Yay! Hello, Yorme. Hi, Gladys. Thank you naman. Naimbitahan ako dito sa Discovery Night. Nanonood ako dito sa mga Discovery Nighties. Hello. Yan. Oy, thank you for your time. We're honored. How are you? Ay, okay na okay, Yorme. Pinipilit natin siyempre magpaka-healthy. Alam mo naman, di ba? Nowadays, dahil importante talaga ang health. And okay, yan. Pati family, yun, awa ng Diyos, sa career, and even sa business. Oo, imagine mo, 16 years ka na pag-host mo ng ano. Yes, ng show. moments, yes. Oo. Oo. Naalala mo kasi at that time, pandemic, so medyo via Zoom tayo, no? Yes. Pero hopefully, maimbitahan kita ulit, Oo Yorme. Face-to-face na. I'll be honored to be guest again. At least ngayon, face-to-face na. Yes, Oo. opo. Uy, bago tayo magsimula, Oo. mga Discovery Nighties, may pinadala si Gladys. Toits, ayan o. May dala ako dito, ayan. Yan, Meron tayong oh. food dito. Sarap Kasi naman. napapanood ko di ba, para mahilig kang magpakain, di ba? Yes, kasi dito sa Yorme. season 3, para siyang mukbang ang dating. Mahilig ka magpakain. Oo. Kasi mahilig kang, di ba, ikaw ang nagbibigay ng pagkain sa kanila, ikaw ang gusto mo, nakikita silang kumakain. Yes. At this time, since nasa food business din kami ngayon. Oo di nga, ba? tell me about it, yung That's Diner. Yes, That's Diner. Kasi alam mo, talagang tribute natin yan kay Kuya Germs. Nalagumpisahin sa That's That's Entertain Meat. Kasi meat business talaga kami, frozen meat. Okay. Like yung mga longganisa, tapa, yung ganyan, yung mga chicken. And it started nung pandemic, Yorme. Okay. So we thought na syempre marami tayong kababayan gustong kumita kahit nasa bahay, bawal Tama. lang lumabas. Kaya naisip namin na yung mga distributors, di ba, resellers of That's Entertain Meat. At talagang pato kasi ang daming mga nagpapadeliver lang sa bahay, di ba, Oo. pang-ulam nila, ganyan. Hanggang sa syempre nag-face-to-face na, naisip namin na gawin na talaga tong restaurant. At we're serving all-day breakfast katulad nitong nandito sa harapan natin. Yan, no? So meron tayong Longganisa, may daing na longganisa, bangus. daing na bangus. Wala pa nga yung iba dito because one of our best sellers yung sizzling bulalo steak. Yan, isa yan. Yun ang panalo. Oo. Yes, at syempre yung talagang nilagang bulalo, di ba yan? Kasama rin yan. So isa yun sa mga, alam mo na, best sellers namin. Because si Christopher, di ba, my husband, is into food business. Nag-aral siya ng culinary. Family silang restauratura. Even yung father niya, before yung kanyang French father, may restaurant sila sa may Taft before. Okay. And even yung mama niya rin naman, syempre taga Bicol naman. Ako bilang Kapampangan, yun naman, di ba, alam mo naman. Masarap din magluto mga Kapampangan. Lalo na ang tatay ko, ayan, si Papa Sonier. Talagang, alam mo yung pinagsama mo yung Kapampangan, tapos si Christopher French. So yung food na pwedeng kaming pang-international, pwede rin naman yung ating mga Filipino food. So sa That's Diner, alam mo ang mga Pilipino, they love all-day breakfast, di ba? Okay. Kahit anong oras yan, parang ang sarap kumain ng pang-almusal. Yes. Di ba? At ito yung bago namin kakabukas lang. Ito lang, recently, end of September, sa San Pedro, Laguna. Ito yung That's Diner. Ito first branch nyo. Hindi, ito yung first That's Diner. Pero meron na kaming na ito yung That's Express. Kasi mas maliit siya doon sa That's Diner. Okay. Kasi nung una, siyempre, subok-subok, maliit lang muna, no? 20-seater, more on takeout. Yan yung sa may Bago Bantay, Quezon City. And still operating now. Hanggang sa naisip namin, ay teka, so parang may demand talaga, no? So gawin nating mas malaki. So ito yung That's Diner na sa may San Pedro, Laguna. And we have other branches and franchisees na.
Mindanao, Yorme. Wow, congratulations. So, Santa Lucia, yan, meron tayo dyan. And of course, Marikina. And alam mo, pero wala pa ako sa Maynila, Yorme. Pwede, Dapat baka gusto meron mo. Oo, panalo to. Kasi yung mga ganitong pagkain, gustong-gusto to ng mga batang Maynila. At di ba, ng mga Manilenyo? Yes. Meron nga kami doon sa Tondo, yung ugbo eh. Oh, Ano yung ugbo? kamto, tumbong, Ay, ganon. lechong kawali. Kumakain ako asado. dyan sa Retiro dati, di ba yung paresan? Yes, Yan, paresan original sa yan Retiro. eh. Mga batang Maynila mahilig kumain. Mm. Hindi lang nag-aral si Christopher ng culinary, nanalo pa siya. Nag-excel pa siya. Yes. This- Nakakuha siya award. 2023, nanalo sila ng bronze award, Yorme. Ito yung Philippine Culinary Cup. So, ang tawag doon ay World Food Exhibit. Kung saan, ang mga kasama, hindi lamang mula sa Pilipinas, mula sa iba't ibang bansa, sa Asia, ng mga hotel chefs and restaurant chefs. At nakakuha sila ng bronze out of those 70 participants. Kaya naman, syempre, sobrang proud naman ako sa asawa kasi finally yung gusto niyang gawin na gusto talaga niya magluto, gusto niyang maging chef, at inaral niya yon. Ito nga, yung mga menu namin sa That's Diner and That's Express, siya ang isa sa mga niya. Congratulations, Christopher. Congratulations. At saka, Yorme, meron din kaming catering, Mas nauna ang catering bago dito sa That's. Ano naman ang tawag sa catering niya? Dahil nga kami ay French, yung aming last name, Someru. So, Someru Catering. So, we're not only offering French food dahil doon sa apelido namin. So, intercontinental, kung ano man ang gusto nilang Gusto ng ipa-cater. guest. Kung may yung ikakasal, event. kung merong magde-debut. Ayan, ang Someru Catering po, yun ang pangalan niya sa IG at sa FB. Nako, sana po matry niyo po kami sa inyong mga special events. Ang maganda ron, pareho kayong kumikita mag-asawa. Opo. Si Christopher from showbiz, naging entrepreneur. Ikaw naman, hosting, at the same time, sinusuporta mo yung asawa mo. Now, 11 years kayo nag-date. 19 years na kayong kasal. Yes. That's about total of 30 30 years na kayo Opo. magkasama. Yes. Anong sikreto? Para sa akin nga, hindi naman sikreto yun. Pero sabi ko 3 P yan eh. Ayan, formula. Formula Ayan, na lang. Para sa akin, PPP. Prayers, patience, partnership. Parang negosyo din, di ba? Prayers, syempre, yung panalangin, napaka-importante niyan. Gusto ko yun, God first. Naman. Ito. Di ba? Sabi nga, dapat yun talaga ang nakasentro, di ba? Nandun yung sentro. At yung faith namin, ang laking factor nun, Yorme, he's also in iglesia, di ba? So, yung pananampalataya, napakalaking bagay nun. Tapos, syempre, yung patience. Sa totoo lang, tons of patience, hindi talaga laging bed of roses yan. Totoo naman yan. Mas marami nga yung pagtatalo nyo, di ba? Minsan petty quarrels lang, lumalaki, ganun. Pero kasama yun, hindi pwedeng ayawan, di ba? Hindi pwedeng, at saka sa... Solian na kagad. Oo, hindi para sa akin, Yorme, wag mong yung, ay nako, sige, papalampasin ko, tapos, hi timpe. Tapos, nag-accumulate, bigla ka na nasasabog. Hindi, para sa akin, mas gusto ko yung, hindi, address natin to. Yung ganon. Confronted. Ako Hanggat ganun ako maliit pa. I-address agad, oo. Sa akin, kami pero syempre, But it case-to-case works. basis. 30 years is 30 years, di ba? Kung, The other P? kung mag-work sa kaya, partnership. Parang negosyo Paano din. naman yun? Diba? So, syempre, ano ba yun? Ibig sabihin, ando na mga i-invest mo na aside from love, given na yun, diba? Love, trust, diba? Respect sa isa't isa. Para eventually, aanihin nyo ngayon yung nyo, di ba? Kung baga, pwede nyo na paghatian dividendo nyo. Di ba? Wala doon sa puhunan. Gusto ko yun, Talagang Totoo negosyante. naman. Hindi, pero ganun talaga Kailangan mag-i-invest ka, di ba? Hindi lang oras, panahon. Understanding. Given na rin yung pagmamahal. Understanding, oo naman. Yorme. Understanding Noon, talaga, madaling sabihin na, hindi, wag mo salubungin yung galit. Lalo na pag mas bata kayo, di ba? Pag galit siya, galit din ako, di ba? O pag galit ako, galit din siya. Pero kailangan, laging nasa isip nyo na, ito ba ikapaghihiwalay natin? Kung hindi naman, sayang ang oras. Siya, yun na lagi yung sinasabi sa akin. Bebe, parang, kung ito naman, ito pinagtatanong na natin ngayon, hindi naman ito ikapaghihiwalay natin Sayang oras, move on. Move on na lang. Yes, So bigla naman akong, oo nga, yung lalamig. Speaking of that, ano pinakamahirap na dinanas ninyo sa pagsasama? The most challenging in 30 years. 11 years as mag-boyfriend, 19 years as a married couple, as a family. Well, syempre, siguro, nung panahon na nagsisimula kami, di ba, na bumuo ng pamilya, dumaan din kami dun sa, dapat
Actually, parang dapat pala 5 yung anak namin kasi nakunan ako sa unang pagbubuntis ko, no, Yorme. So, syempre, Sorry to hear that. pero matagal na ba yun? Para mga 17, 18 years ago. So, pero syempre, pag unang ano ka, parang ang sakit nun di ba? Kasi parang honeymoon baby yun Na at the same time, parang may pagbiblame na ano rin na sa sarili mo na medyo kasi napaka-workaholic ko din, di ba? Tapos syempre si Christopher, somehow kahit hindi niya sinasabi sa akin, pero nararamdaman mo yun na parang meron siyang kasi trabaho ka na. Kasi alam niya naman itong buhay ko, show business, no? Passion ko tong pag-arte, Yorme. Magkaiba kami. Siya, hindi niya naman na-enjoy, pero... Passive lang siya. Yes, so hindi siya para dun Ako talaga, ito talagang gusto kong gawin. Bata pa ako. Ito talaga, passion sa... Buhay ito para sa akin. Hindi lang ito naghahanap buhay, kumikita. Hindi. Gusto ko tong ginagawa ko. Pero after nun, binayaan kami ng 4, di ba? Hindi lang not just 1, 2, 4, di ba? Ng mga anak. Isa siguro yun, yung time na yun. Nawala yung amin. Ano naman yung pinakamasarap na portion? Siyempre yung pinaka... Parang mas madami nga masarap talaga. Talaga. Kayo talaga nasa isip nyo, Hindi, yung kasi di ba, may mga happy moments yan as you progress with the relationship. Kapag siguro nagkakaroon kami ng pagkakataon na pumunta sa ibang bansa din, di ba? Kasi yun yung panahon na mas nagkakakilala palalo kayo di ba? Kahit na sabihin mo mag-asawa na kayo, minsan nandun yung pag nag-out of the country kayo, magkakabusitahan. Dahil syempre, lalo na kami dala kang mga anak, di ba? Parang kailangan mo ng vacation, after vacation, kasi lalo na pagkasama yung mga anak mo. Pero, yun nga parang roller coaster of emotion. Ayun, saya-saya, tapos biglang, kakapagod, ganyan. So, siguro, yun nga, pag umaalis kaming mag-asawa, minsan, alam mo, ang hilig namin, staycation sa mga hotels. Okay. Ayan. Kahit local pala to, kahit domestic. Yes, Yorme. Wala kaming, yung simpleng, wala kaming trabaho pareho, di ba? Naka-relax kayo, magkasama kayo, ganyan, sa kwarto, nakakapagkwentuhan kayo. Yun ang kagandahan na may magkaiba kaming ginagawa. Ang dami pa namin napapagkwentuhan, di ba? Kasi kung pareho lang, wala na, di ba? Ito, travel. Ito, personal kong question. Sino nagliligpit? Sino naghahanda? Ay, naku. Siyempre ako! Alam mo, si Christopher... Dalawa na kami ni Christopher! Gano'n? Naku, para silang ahas, no? Pag inubad doon, may hulma pa nga, may hulma, May hulma yung shorts. Isusuot na lang. At saka pag hinubad, may hulma Alam mo kung saan naghubad may hulma niya Hindi mo yung kukunin sa hamper, wala. Naini, tama naman, hindi ako nag-iisa. Dalawa na kami ni Christopher, Akala ko kasi nag-iisa lang ako sa mundo. Hindi, wag ka mag-alala, Yorme. Marami kayong ganyan. Hindi, sabi nga nila, lalaking-lalaki. Hindi, pero usually naman, ang mga babae mga naman. bata, di ba, lahat? Medyo may hindi naman siguro OC, pero kaya pagod na pagod ako pag nagbabiyahe, lalo na kung kasama yung mga anak. Kasi nga, syempre, askosohin mo yung anak. Ito naman yan. Si Christopher, ayaw niya nagdadala ng maraming damit. Christopher, hindi ka nag-iisa. Dalawa na. Ikaw din? Paulit-ulit yung pantalon, Paulit-ulit yung pantalon. Ano ba yan? Kita mo? Sabi ko kasi mas matipid yun At saka wala siyang pakialam kahit na Europe pa yan. Buti sana kung dito lang, di ba? Hindi, kahit na nasa Europe man, nasa Japan, parang yan na naman suot mo, bebe. Ang dami ko inampake sa'yo. Hayaan mo na, ganyan-ganyan. Hindi siya masyadong conscious dun sa ganun. Ako ganon, yung mag-ano ako, alam mo, mga 2 pantalon lang, 2 weeks. Ba't 2 na? Bibili naman ako dun Ano ka ba, hindi pa nalalaban yun? Ay, babae talaga. But yun, totoo. At least sa mga manonood natin, normal talaga na minsan ng babae OC. Hindi dahil sa OC sila. It's just that you love doing that, no? Yes, oo. I think my wife also love doing Hindi that. dahil sa obligado kang gawin. Pero tama ka, yun, gusto ko Minsan nga, exciting sa akin yan ba, bukas na yung biyahe. Pero kinagabihan, alam mo yung busy pa rin ako, nag-impake pa rin ako. Hindi natatapos, yung mag-iimpake. Naalala ko yan, no? Ito susuot mo first day, ito susuot mo second day. Ako may ganun, Christoph, yung anak ko, ito pang Monday mo, pang ganun. Totoo. Yun. At least, hindi ka na ako nag-iisa, hindi ka rin nag-iisa, Christopher. 40 years in industry, pag sinabing Gladys Reyes, kontrabida agad ang imahe mo. Nahihirapan ka bang kumawala sa ganong image sa tunay na buhay pag nakikita ka ng tao? Ay, hindi. Yung kumawala. Kasi malayong-malayo nga. As they know, yung mga, lalo na yung mga kilala ko, alam nilang, hindi talaga ako yon. Hindi ako ganun It's far different. Ay, sobra kasi, yung madaldal ako. Siyempre,
siguro parang hindi mo mamimiss na nandun ako sa ingay ko. Yung gano'n. So alam na nila, dyan si Gladys. Ayan. So non-stop, parang naboboard ako yung nagsasalita, yung gano'n. So ibang-iba. Kaya parang switch Pagka yung magkokontrabida na ako, biglang naka-switch off si Gladys. Si Clara na yun. So pagka naman tapos na, gano'n, minsan iyak ka pa yung ganyan, kakalokan, ganun pa, ganun kabilis yung transition, ganyan. Pero sa buhay, kasi minsan ang viewers, nadadala nila yun, akala nila, ganyan, masungit yan. Have you ever experienced in the mall, in public places, na si Gladys na tunay na buhay ito, naglalakad. Tapos biglang nasabihan ka, yan, sungit-sungit mo. Nakakatikim ka na gano'n. Lalo na nung uso ang di ba, ang baratilyo. Yung Yes, That's mga Entertainment show-show. Days. Siyempre, sa iba't ibang probinsya, lalo na mga lola, di ba, mga nanay. Ano sinasabi sa'yo? Lalo na noon, hindi pa uso social media. Hindi kanila nakikita as yourself, di ba? So, nandun sila, nakafocus sila, Clara pa rin ang tingin nila pag nasa personal ka. Pero alam ko na na gano'n na magiging reaction. So, I always have a ready smile paglabas ko ng bahay. Miss congeniality na ako, yes. Inuunahan Kaya mo tuloy na. ang sabi nila, masuplada na pala si Mara sa personal. Hindi, si Judy, alam naman niya yan Lagi naman sinasabi yan din sa kanya na, hindi, because Judy hindi dahil sa suplada siya, pero mahihain talaga si Judy sa mahiya. totoong Kahit buhay. naman nung araw pa Kaya sa napapagkamalan sa suplada. Kasi ako, palibasa, dahil nga madaldal ako, kahit hindi ako kinakausap nung may bahay, kinakausap ko siya. So feeling nila, parang mas cool si Clara, ganyan sa totoong buhay. Pero hindi naman suplada si Judy, naghihiya siya. Yun. Pero yun, alam ko na yun, aware kagad ako dun na ang daming galit sa akin. Pero I'm always grateful with my character, Clara. Until now, imagine, hanggang ngayon, may tumatawag pa rin Clara sa akin. Ilang years ago na ang Mara Clara, di ba? You disarm them with your smile. Yes, yes. Tsaka, that's good. Dahil may social media na, mas alam na nila, di ba? Mas alam na hindi ako yun. Na. Yes. Nakikita na nila yung different Clara or Gladys. Okay, kasama mo si Joaquin sa upcoming project na Black Rider. At ikaw! Ayaw mo pa ibabanggit ikaw, Tanong, sa tingin mo ba nagmana sa tatay niya si Joaquin? Para self-serving tong question na to. Sorry, Yorme, mas magaling siya sa'yo. In fact, alam mo, sabi ko sa kanya, naging multi-awarded siya. In the past months, dami niyang awards sa abroad. Actually, sabi ko, alam mo anak, sa totoo lang, maswerte ka. Ako, puro nomination lang. Ikaw, puro winner na kagad. Winner. At 21 years old, at 20 years Yes, old. That is something, sabi ko. Kaya nga. Galingan mo, kako. Kasi bihira na achieve yan. Bilang magulang naman, nakaka-proud talaga. Diba? Proud naman ako sa kanya. Naman, sa shows. Pero ikaw, have you ever thought na yung mga anak ko maging artista rin? Sa akin, ang cue ko from them. Ayoko ako yung mag-i-insist. Like, ngayon para sa akin, may talagang, nandun talaga ako doon sa pagiging old school na prioridad sa akin ng edukasyon, para sa akin. Sa totoo lang, hindi sa totoo lang, nai-inspire ako sa aking panganay na anak na si Christoph. He graduated first honor sa senior With flying high. colors. Yes, at ngayon nga sa UP siya, Yorme. So, kumbaga sabi ko nga, wow, nakakatuwa naman. Siyempre, ngayon, di ba, inaani mo yung wala kang binabayaran na, di ba, malaking kaalwanan yun sa di ba, sa mga gastusin. Tapos, dahil nga ako ay hindi nakatapos, kasi undergrad ako ng mass communications, major in broadcasting, naiisip ko talaga na, alam mo, pwedeng-pwede naman na balikan ko uli. Because yung para sa akin ng diploma, hindi lamang ibig sabihin ng pagyayabang na, na-diploma. Hindi fulfillment yun para sa sarili mo rin, di ba? You're doing that not only for your family, for your kids, but also for myself. And at the same time, I want to walk the talk. Alam mo yon na, mga anak, mag-aral kayo mabuti. Pero ikaw naman, di ka naman nakatapos, di ba? Hindi kasi excuse yung, kasi nagtatrabaho na ako noon Pero ngayon, na may pagkakataon na, at meron ng tinatawag na Open University or alternative learning system, di ba? Executive program. Maraming mga ways para ipagpatuloy mo yon na pwedeng-pwede na ngayon. Kaya ako, ngayon, inquiring na talaga ako, paano ako babalik uli, di ba? Doon sa mga remaining na units. taon, or units na baka naman pwede ko nga rin matapos. That's nice, To the mothers or individuals who are watching right now. Ang education talaga is a never-ending thing. Correct. Hindi ka naman na, nung araw, economically, you're challenged, but now,
you have an opportunity to go back, you continue to go back because you value education. At saka yung kapag may edukasyon kasi, di ba, parang yung kumpiyansa, di ba, sa sarili. Sabi ko nga sa mga anak ko, kay La Christoph, more than anything, more than the material things, yan yung hindi talaga pwedeng nakawin sa inyo ng sino man. At saka, yan yung hindi ka pwedeng maliitin, di ba? Basta-basta maliitin ng kahit sino. Oo. Kahit pa paano, Dahil diba? nga, may alam ka, di ba? O pinahalagahan mo yung edukasyon. Kamusta college life ni Christoph? Nako, Ano ba siya, nagsosolo or umuwi pa rin? there are days na nandun siya sa UP, Dorm. ayan. Actually, hindi dorm, parang hostel. Hostel, oh. Yes. And kasi, syempre, parang hindi pa kami ready nun talagang Yan na, usapang nanay na to. na isang buong na hindi ko makikita, hindi. Di ba? Kasi Mondays, wala na palang pasok talaga ang UP. No? So, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So, siya parang alternate days na parang nandun siya. And then, uuwi. Tapos kasi may church kami, ganyan. Tapos, babalik siya ulit for ano. Anyway, kainta lang na, malapit lang kami sa UP. Pero, minsan kasi the next day, 7 a.m. yung pasok. Pero proud ako sa kasi marunong siya mag-commute. Ayan. Isa yan sa mga unang inan din namin sa kanila. Dapat flexible sila. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakasasakyan ka lagi. Lalo na ang mahal ng gasolina ngayon. Gasolina. Opo. Tsaka yung, para kahit na po ipakawalan mo dyan, di ba, kaya, di ba? Maging independent pa rin. At yun nga, yung maranasan din nila yung hirap din ng mga commuters natin para pahalagaan nila lalo pagka yung nagsasasakyan. Yes. Ngayon, alam na niya kung magkano ang pamasahe, magkano dapat ang sukli. Di ba? Yun yung, these are the things na hindi nga pwedeng all the time sheltered sila. Di ba? Hindi pwedeng kailangan halos itago mo. Ay, anak, ipapahatid kita sa lahat ng pagkakataon. Hindi pwedeng ganun eh. Kaya proud naman ako kay Christoph. So, inuuwian ka pa rin ng labada? Ang galing mo! Ayan, shout out sa aming kasambahay, si Ate Cleo. Kawawa naman. Nung nag-dorm yung anak ko, yung panganay ko eh. Hindi naglalaba. Pagdating ng Sabado o Linggo, misa uuwi yun. May dala yun. Bagbag. Ano meron? Labahan. Ha? Hindi ka naglalaba. Yung pa rin, parang anak pa rin. Yung parang anak sa bahay na alam mong may maglalaba. Kaya. Pero ang kalaunan, siyempre, no, you have to learn how to go to the laundry shop. Yes. At least mag-operate man lang ng machine. Lalo na nung, ako naman, naalala ko nung unang pagkakataon na magko-commute si Christoph. Nung pagbaba niya, yung naiyak ako kasi parang yung realization sa akin na, parang kailan lang to, di ba? Ito yung sabi kong anak dun sa napanganay doon at laro-laro lang. Ngayon, ayun na nga, college na, di ba? Tapos nagko-commute na mag-isa. Medyo naluha-luha ako dun sa thought na yon. Yung mga anak mong iba, nakakuha rin ng awards sa education. Anong sikreto? Hands-on ka ba sa pag-aaral nila? Yung sa pagiging hands-on, as in ako yung nakikipag-PTC meeting, ganyan. Wow, you like attend also. recently, yes. Nakakatawa nga kasi galing pa akong showtime na so, talagang made up, di ba? Parang may fans din. Naiyaman ako, pero alam ka nang magbura pa ako bago pumunta doon, malilate ako. So, pasensya na po kung ganito yung itsura kasi parang may, di ba, may show. Pero ganun kasi ako, kahit naman check-up nila, kahit pagpapadentista, dapat ako yung kasama. Tapos pagdating sa pag-aaral naman, I always tell them na, lalo na pag Filipino subject, akong hingan nyo ng tulong dyan. Kasi student teacher ako sa San Sebastian dati, sa high school. Kaya sabi ko, hindi ko matatanggap pag bagsak kayo sa Pilipino. Panalo, di ba? Pero pag math, wag na. Pero I try to be hands-on, Yorme. Of course, hindi man tayo perpekto na talagang all the time, di ba? Malaking tulong na meron kang mga trusted staff, di ba? And of course, yung mga talagang nade-delegate mo, di ba? Yung ibang hindi mo na magagawa. Pero ang good thing about na pwede matutunan ng ating mga viewers is that you can be busy at the same time still giving more value sa time ng kanilang growth sa buhay. Katabi mo pa rin sila. Ginagabayan mo pa rin sila. So it's possible. Kasi sa ibang parents parang, sige na, bahala ka na anak, mag-aaral ka lang, basta ako magtatrabaho. Hindi ako mapakali, Yorme, pag ganun. At saka, halimbawa, kahit na sobrang napuyat ako galing sa taping, halimbawa, kahit 3 or 4 a.m. ako nakauwi, I see to it, 6:30, babangon ako kasi gusto ko makapanalangin kami bago sila pumunta sa school. Yung gano'n. Kahit na hindi ko sila yung as in kasi meron naman kaming kasama sa bahay na for 15, 16 years na rin sa amin si Ate Cleo. Pero yung kailangan makikita ko sila bago sila pumunta sa school. Yung gano'n. Kasi
Basta, nakaugalian ko, hindi lang siya nakaugalian, pero gusto ko talaga yung, hindi ako mapakali pag hindi kami nakakapanalangin bago umalis, papuntang eskwela, yung gano'n. Dapat hindi lang bigyan ng award sa acting. Dapat Grabe ka. best mother din to dapat, eh, no? May sasabitan ng Hindi medalya. naman.